Palihim na pinalitan ng asawa ko ang aking IVF sperm nang sa kanyang nobya noong bata pa siya. Nagkunwari akong walang napansin. Ang totoo, palihim kong ipinalit ang lahi ko. At isinabay ko na ring palitan ang itlog ng asawa ko nang galing sa ex ko. Pagkalipas ng 25 taon, ang kababata ng asawa ko, dumating sa bahay para angkinin ang anak ko. Anak, ako talaga ang tatay mo. Mahigpit na hinawakan ni Bai Tianming si Gu Nianming. Pero mabilis siyang iniwasan ni Gu Nianming. Sumimangot siya, halatang halata ang pandidiri. Para bang si Bai Tianming ay isang maruming bagay. Umatras siya ng isang hakbang, at malamig ang kanyang boses. Ang tatay ko ay si Gu Yanchen. Talagang anak ko nga ang batang to. Inakbayan ko si Nianming. Tiningnan ko siya para pakalmayan. Pagkatapos, sinuntok ko si Bai Tianming sa mukha. Umalingaw-ngaw sa sala ang lagabog ng suntok. Huwag kang basta-basta umangkin ng kamag-anak. Malamig ang boses ko at matalim ang aking tingin. Biglang tumayo si Jiang Sisi. Nag-aalalang tinulungan niya si Bai Tianming na tumayo, sabay duro sa akin sa galit. Gu Yanchen, nababaliw ka na ba? Ang lakas ng loob mong saktan si Tianming. Itinaas niya ang kamay, akmang sasampalin ako. Pero mabilis na humakbang si Gu Nianming. At sinampal si Jiang Sisi. Ang lakas ng loob mong saktan ang tatay ko. Hindi malakas ang boses ni Gu Nianming. Pero puno ito ng bigat na hindi matatawaran. Natulala si Jiang Sisi, nanginginig sa galit. Itinaas niya ang kamay para sampalan si Gu Nianming. Pero mabilis siyang pinigilan ni Bai Tianming. At pakunwari niyang sinabi, Sisi, huwag anak natin yan. Iyang pag-aasta niyang parang isang maawang ama. Nakakasuka, ibinaba ni Jiang Sisi ang kanyang kamay. At tinitigan ng masama si Gu Nianming. Kung hindi lang dahil sa tunay mong ama, matagal na kitang naturuan ng leksyon. Ngumisi lang si Gu Nianming. Hey, tingnan nga natin. Kung may kakayahan ka talagang turuan ako ng leksyon. Ang matalas niyang tingin ay para kong nakikita ang sarili ko noong bata pa ako. Lihim akong natuwa. Siyempre, anak ko yan na pinalaki kong mabuti. Umahim ang isa sa mga nakatatanda sa angkan. Sinusubukang ayusin ang magulong sitwasyon. Manahimik kayong lahat. Ang malalim niyang boses ay may autoridad na hindi maaaring pagdudahan. Unti-unting nanahimik ang lahat. Nakatuon ang mga mata ng lahat sa matanda. Tumingin siya kay Jiang Sisi. Sisi, ipinatawag mo kaming lahat. Ano ba talaga ang pakay mo? Huminga ng malalim si Jiang Sisi. Para bang nag-iipon ng lakas ng loob. Inakbayan niya si Bai Tianming. Na para bang napakatindi ng kanilang pag-iibigan. Ang totoo kasi, ngayong araw, may mahalaga akong balitang iaanunsyo. Huminto siya saglit at inilibot ang tingin sa lahat. At sa huli, sa amin ni Nianming napunta ang tingin niya. Tahimik ko lang siyang pinanood. Para makita kung anong palabas ang gagawin niya. Si Nianming. Hindi siya tunay na anak ni Yanchen. Hindi malakas ang boses ni Jiang Sisi. Pero parang bombang sumabog sa sala. Biglang napalingon sa akin si Nianming. Puno ng gulat ang kanyang mga mata. Sinensyasan ko siyang kumalma lang. Nagbulungan ang mga kamag-anak sa paligid. Para silang mga peteng na nakaamoy ng dugo. Naging balisa sila sa pananabik. Noong nagpa-in vitro fertilization kami noon. Huminto si Jiang Sisi, na para bang nahihirapan siyang magsalita. Sabi ng doktor, mahina raw ang semilya ni Yanchen. Para hindi masaktan ang pangarap niyang maging ama. Ang ipinalit ko ay ang kay Tianming. Ang tarantadang to, pagkatapos gumawa ng kalokohan. Ako pa ngayon ang binabaliktad at sinisiraan. Napunta sa akin ang masamang tingin ni Jiang Sisi. Para bang inaasahan niyang magwawala ako sa galit. Pero nanatili akong kalmado. Kaya wala siyang nagawa kundi ipagpatuloy ang palabas niya. Ipinatawag ko kayong lahat ngayon. Dahil gusto kong masaksihan ninyong lahat. Tumingin siya ng buong pagmamahal kay Bai Tianming. Kinilala ni Nianming ang tunay niyang ama. Biglang nagkagulo ang mga kamag-anak sa paligid. Hindi raw anak ni Gu Yanchen si Nianming. Siyempre, dapat lang nakilalanin niya ang tunay niyang ama. Ang tagal niyang umabuso sa posisyon niya bilang manugang ng pamilya Jiang. Panahon na para bumaba siya sa pwesto. Sa loob ng maraming taon, si Gu Yanchen ay pinakinabangan ng yaman ng pamilya Jiang. Ngayong lumabas na ang katotohanan, dapat na siyang patalsikin sa Jiang Group. Habang pinapakinggan ko ang mga bulungan nila, lihim akong napangisi. Itong mga kamag-anak na ito na may masasamang balak. Isa-isa kong pinabagsak sa mga nakaraang taon. Tinanggal ko sila sa management ng kumpanya. Kaya ngayon, sa mga dividendo na lang sila umaasa sa katapusan ng taon. Marami sa kanila ang may sama ng loob sa akin. Kaya ngayon, tuwang-tuwa silang nanunood ng gulo. Hinihintay nilang mag-away kami ni Jiang Sisi. Para makabalik sila sa kumpanya at makakuha ng parte. Tiningnan ni Nianming ang mga kamag-anak naming hindi man lang tinatago ang kasakiman sa kanilang mga mata. At hinigpitan niya ang hawak sa kamay ko. Nagsalita ako, si Nianming ay mananatiling anak ko. Hindi malakas ang boses ko, pero matatag at buo. Nagkunwari si Bai Tianming na parang wala siyang magawa. Kuya Yanchen,
Hanggang kailan mo lolokohin ang sarili mo? Hindi ko niloloko ang sarili ko. Si Nian Ming ay tunay kong anak. Akala talaga ni Jiang Sisi at Bai Tianming na malilin lang nila ako. Noon, nahihirapang magbuntis si Jiang Sisi. Nagpasya kaming sumailalim sa in vitro fertilization. Bago buuin ang embryo, hindi ko sinasadyang makita si Jiang Sisi kasama ang isang nurse. Patalihim nilang pinakialaman ang storage cabinet ko. Narinig ko pa siyang masayang-masaya habang kausap sa telepono si Bai Tianming. Sabi niya, napalitan na niya ito ng sa kanya. Noong mga oras na yun, nagpanggap akong walang alam. Tahimik akong umalis at agad na binigyan ng doktor ng 1,000,000. Sinabi kong ibalik niya ang extra na kinuha sa akin noon. At sa kabaitan ko, pinakiusapan ko rin ng doktor na ang para kay Jiang Sisi ay palitan ng galing sa dati kong girlfriend. Noong araw na binuo ang embryo, sabay naming nasaksihan ni Jiang Sisi ang pagsilang ng isang himala. Hindi normal ang sobrang saya niya. Siguro akala niya anak nila yon ni Bai Tianming. Habang tinitingnan ko yung itsura niyang parang tanga, halos mamatay-matay ako sa kakatawa sa isip ko. Sa lahat ng mga taon na to, pinapanood ko lang siyang magmukhang payaso sa harap ni Nian Ming. Hindi mo alam kung gaano kasarap sa pakiramdam. Gusto niya akong lokohin, pero hindi niya inasahan na nag-alaga pala siya ng hindi niya anak sa loob ng mahigit 20 taon. Pinutol ni Jiang Sisi ang pag-alala ko at ininsulto ako. Ang galing mo pa ring magdahilan, ano? Kahit nakasama mo si Nian Ming sa lahat ng mga taon na to. Hindi mo siya anak. Ang tunay niyang ama ay si Bai Tianming. Kalmado ang boses ko pero may halong panghahamon. Nananaginip ka ng gising. Kung hindi ka naniniwala, magpa-DNA test tayo. Mariin ang sabi ni Jiang Sisi. Gusto ko na ring makipaghiwalay sa'yo. Pinilit mo akong pakasalan ka sa pagiging sunod sanyerin mo sa akin. Sa 25 taon nating pagsasama, sobra-sobra na ang naging kabaitan ko sa'yo. Nang banggitin niya ang tungkol sa diborsyo, may bakas ng tuwa sa mukha niya. Mukhang matagal na niya itong gusto. Siya pa ang may ganang sabihing naging mabuti na siya sa akin. Sa loob ng 25 taon na pumasok ako sa pamilya niya. 25 taon akong puro sariling sikap, habang mag-isa kong pinalalaki ang anak namin. Siya naman, nakikipaglandian kay Bai Tianming. Habang nagsusumikap ako sa negosyo para itaguyod ang pamilyang Jiang. Siya naman, nagpapakalunod sa luho at bisyo. Pero may isang bagay na mali sa sinabi niya. Hindi ako naging sunod sanyerin sa kanya dahil mahal ko siya. Pinakasalan ko lang siya para makuha ang kontrol sa Jiang Group. At ngayon, nasa ilalim na ng kontrol ko ang buong Jiang Group. Kaya wala nang silbi sa akin si Jiang Sisi. Sige, maghiwalay tayo. Nagkibit-balikat lang ako na parang walang pakialam. Pero hindi na kailangan ng DNA test. Sigurado akong anak ko si Nian Ming. Tumingin sa akin si Nian Ming nang may determinasyon sa kanyang mga mata. Papa, naniniwala ako sa'yo. Agad na natarante sina Jiang Sisi at Bai Tianming. Nian Ming, hindi ka ba naniniwala kay mama? Hindi siya pinansin ni Nian Ming. Huwag kang aalis sa tabi ko. At nang sandaling iyon, isang lalaking mukhang college student ang biglang pumasok. Dir-diretso siyang lumapit kay Nian Ming. At tuwang-tuwang sumigaw, "Kuya!" Natigilan ang lahat ng naruroon. Ayos pa sana kung tatay lang ang biglang sumulpot. Pero bakit may kapatid pa na biglang lumitaw? Tiningnan ko ang lalaking kamukha ni Bai Tianming. May nabuo ng hinala sa isip ko. Ito na siguro ang anak sa labas ni Jiang Sisi at Bai Tianming. Ang galing nilang magtago, mahigit 20 taon na hindi ko man lang nalaman. Mukhang mas magiging kapanapanabik ang palabas na to kaysa sa inaasahan ko. Nakaupo sa kabisera ang biyenan ko, tinitingnan ng lalaki ng may otoridad kahit hindi galit. Sisi, anong ibig sabihin nito? Muling naging tensyonado ang paligid sa sala. Namumula ang mga mata ng lalaki. Para siyang may iyak na, "Kuya, ako si Jiang Ge. Noon pa man, alam ko nang nandyan ka." Medyo pautal-utal siyang magsalita at mahina ang boses niya. Pero may kasamang panginginig. Paimpol niya akong sinulyapan. At mabilis ding yumuko. Para bang takot siyang sisihin ko siya. Laging kinukwento sa akin ni Papa ang tungkol sa'yo. Sabi niya, napakagaling mo raw at ang gwapo mo. Sakto namang lumapit si Bai Tianming. Nian Ming, mahal kong anak. Miss na miss ka na ni Papa sa lahat ng mga taon na nagdaan. Tumingala siya na luhaan ang mga mata. Na para bang dumanas siya ng matinding paghihirap. Miss na miss ka na rin ni Xiaoge. Lagi ka naming pinupuntahan ng Patago. Mabilis na tumango si Jiang Ge at sabik na idinagdag. Totoo, kuya, sa school mo rin ako nag-aaral. Para lang mas malapit ako sa'yo. May kinuha siyang mga litrato mula sa kanyang bulsa. At maingat na iniabot kay Nian Ming. Mga litrato mo to. Kinunan kita ng Patago. Kinuha ni Nian Ming ang mga litrato at mabilis na tiningnan. Sa mga litrato, may kuha siyang nakasuot ng toga at masayang nakangiti. Mayroon ding pagod ang itsura pagkatapos mag-practice ng basketball. At mayroon ding kuha na puno ng kumpiyansa habang nakikipagdebate sa mga kaklase niya.
Kinilabutan si Nian Ming. Sa lahat pala ng taon na to, may isang parang Many-Akis na lalaki na nagtatago sa tabi niya, minamanmanan siya, at pinipicturan ng patago. Hindi naman nag-aksaya ng oras si Jiang Sisi at lumapit sa harap ng biyenan niya. Itinuro niya si Jiang Ge at sinabi ng may kabigatan sa boses. Ma, ito po ang apo niyo sa pamilya Jiang. Ngayon, nandito rin po ang mga kamag-anak natin para maging saksi. Tanggapin niyo na po siya. Medyo may utak din itong si Jiang Sisi. Alam niyang pagkamatay ng biyenan niyang lalaki, ang talagang may huling say sa pamilya Jiang ay ang biyenan niyang babae. Inimbitahan niya ang lahat ng kamag-anak, para lang pilitin ang biyenan niya na kilalanin ang batang ito. Kampante siya, na kung papayag ang biyenan kong kilalanin si Jiang Ge bilang parte ng angkan. Wala na akong masasabi, dahil sa loob ng 25 taon, nakita na rin niya kung gaano ako kasunurin at kagalang sa biyenan ko. Mabilis ang isip ni Jiang Ge, agad siyang humarap sa biyenan ko. At buong galang na tumawag, Lola, tiningnan ng biyenan ko si Jiang Ge, tapos tumingin sa akin. Komplikado ang emosyon sa mga mata niya at hindi niya agad sinagot si Jiang Ge. Alam kong naaawa lang sa akin ang biyenan ko. Ayokong mapahiya ang biyenan ko. Kaya ako na ang nagsalita para basagin ang katahimikan. Jiang Sisi, ang ipasok ang anak sa labas na to sa pamilya. Para makamana sa yaman ng Jiang Yan ang totoong motibo mo, di ba? Bakit kailangan mo pang idamay si Nian Ming? Lumingon ako at tiningnan si Nian Ming. Nagkatinginan kami, kahit hindi ko patunay na anak si Nian Ming. Siya pa rin ang nag-iisang anak na nasa pangalan kong Guyanchen. Lahat ng ari-arian at bahay na nakapangalan sa akin, mga stock at pondo, kasama na ang 20% shares sa Jiang Group. Lahat ng yan ay sa kanya ko iiwan. Nian Ming, kung ganun, mas gusto mo bang sumama sa akin? O sa mama mo at sa kung sino mang di umano'y tatay mo na yan? Mabilis talagang mag-isip ang anak ko. Pinaikot niya ang kanyang mga mata, at naintindihan agad ang ibig kong sabihin. Agad siyang damamba sa mga braso ko. Ikinuskos ang kanyang maliit na mukha sa braso ko, at sumigaw sa matinis pero malinaw na boses. Si Mama, may bago ng anak, at hindi naman niya iiwan sa akin ang mga ari-arian niya. Kaya syempre, kay Papa ako sasama. Mabuting bata, hindi nga ako nagkamali sa pagtuturo sa kanya. Sinabi niya ang pakay niya sa paraang may palusot. Nang marinig ni Bai Tianming na handa akong ibigay ang lahat ng ari-arian ko kay Nian Ming. Biglang nagliwanag ang mga mata niya. Mas nakakasilaw pa sa 1,000 watt na bombilya. Alam niyang napakarami kong ari-arian. Ang mga real estate ko pa lang, malaking halaga na. Lalo na yung 20% ng shares sa Jiang Corporation. Para ng isang bundok ng ginto at pilak. Kasakiman. Lantad na kasakiman. Halatang halata sa mukha niya. Lumapit siya sa tenga ni Jiang Sisi. May sunod-sunod siyang ibinulong. Noong pumanaw si Lolo, para magkaroon ng balanse sa kapangyarihan. Hinati niya sa 40% ng shares niya sa Jiang Group. 20% para kay Guyanchen. 20% para kay Lola, 10% para kay Nian Ming, at 10% para sa'yo. Kung ililipat ni Guyanchen ang shares niya kay Nian Ming, sa hinaharap, lalambingin natin si Nian Ming para makuha ang shares niya. Magkakaroon ka na ng 40%. Sa ngayon, ang pinaka-importante ay mapilitan si Guyanchen. Naisuko ang mga share at ari-arian na hawak niya. Palayasin siyang walang-wala, tapos, hihilahin natin si Nian Ming sa panig natin. Napaisip si Jiang Sisi, at tama nga ang sinabi ni Bai Tianming. Kaya naman lumapit siya, at nag-anyong isang maawang ina sa harap ni Nian Ming. Nian Ming, kaya na ng kapatid mo na tumayo sa sarili niyang mga paa. Hindi siya makikipag-agawan ng yaman sa'yo. Handa ko ring ibigay ang lahat ng ari-arian ko sa'yo. Huminto siya sandali at nagdagdag ng isang kondisyon. Ang kapalit, kailangan mong sumama kay Tianming para magpa-paternity test. Kung ang resulta ng test ay magpapakitang mag-ama nga kayo, kailangan mong kilalanin si Bai Tianming bilang tatay mo, at tratuhin siya ng maayos. Lihim akong sinulyapan ni Nian Ming. Halos hindi mahahalata ang ginawa kong pagtango. Sige, agad na sagot ni Nian Ming, model. Pero tusaw rin siyang nagbigay ng kondisyon. Pero bago kami magpa-paternity test, kailangan niyo munang sumama sa akin sa notaryo, at ilipat ang lahat ng ari-arian sa pangalan ko. Lihim akong natuwa sa puso ko. Ang talino talaga ng batang to. Kung ano lang ang nasa kamay mo, yun lang ang totoo. Dahil dito, yung mga usisero na gustong-gusto ng gulo, tuwang-tuwa na ang mga matatandang kamag-anak, kung ano ang naisip ni Bai Tianming. Siyempre naisip din nila yon. Lahat sila'y atet na atet. Para bang nakakakita sila ng sangkaterbang ginto at pilak na kamakaway sa kanila. Walang kaalam-alam si Jiang Sisi sa pagnenegosyo. Kapag nasa pangalan niya ang Jiang Group, hindi ba't madali na lang nila siyang mapapaikot? Sige, sige, sige. Yan, ganyan dapat, isang kamag-anak ang nanguna sa pagsang-ayon. Tatawagan ko na ang mga taga-notaryo.
Kinuha ng isa pang kamag-anak ang cellphone niya at tumawag na. Abalang-abala ang grupo ng mga tao. Para bang may pinaghahandaan silang malaking okasyon. Habang abala sila, nag-aalalang pinigilan ako ng biyenan ko. Ay ho! Yung tungkol sa paglilipat ng ari-arian, baka gusto mong pag-isipang muli. Ngumiti ako at umiling para pakalmayan siya. Ma, huwag po kayong mag-alala. Alam ko po ang ginagawa ko. Matagal nang alam ng biyenan ko kung ano ang kaya kong gawin. Nang makita niyang kalmado lang ako, hindi na niya ako muling kinumbinsi. Sa tulong nila, ang mga ari-ari ang nakapangalan sa amin ni Jiang Sisi. Maliban sa 50,000 allowance para sa bawat isa, ang lahat ng natira ay inilipat na sa pangalan ni Nian Ming. Sa loob ng opisina ng notaryo, magiliw na tinitingnan ni na Jiang Sisi at Bai Tianming si Nian Ming. Para bang nakikita na nila ang araw na pamumunuan niya ang Jiang Group. At magiging hari ng lahat, kaya't masayang masaya sila. Pinanood ko lang silang mangarap ng gising. At nang tingnan ko ang anak kong biglang naging bilyonaryo, napangiti rin ako. Pero hindi sapat na si Jiang Sisi lang ang malagasan ng malaki. Kailangan ko ring balatan ng buhay si Bai Tianming. Bai Tianming, di ba sabi mo mahal mo si Nian Ming? Wala ka bang ibibigay? Casual kong sabi. Napatingin ako sa mapanlinlang na mukha ni Bai Tianming. Mahigit 20 taon kong pinalaki si Nian Ming para sayo. Milyon-milyon ang nagastos ko. Hindi ko kailangan ng bayad pinsala mula sayo. Ibigay mo na lang ang pera kay Nian Ming. Tutal, siya ang pinakamamahal ko. Sinamantala naman ni Nian Ming ang pagkakataon. Tito Bai, mahigit 20 taon na po kayo ng nanay ko. Siguro naman po mayroon kayong ilang milyon, di ba? Sakto, nandito pa tayo sa notaryo publiko. Gusto niyo po bang patunayan ang katapatan niyo sa akin? Dahil kung hindi, magdududa akong hindi mo ako mahal. At iisipin kung gusto mo lang akong kilalanin dahil sa pamilyang Jiang na nasa likod ko. Natigilan siya, hindi alam ang gagawin. Kung ibibigay niya ang pera, masasaktan siya. Kung hindi naman, pagdududahan ni Nian Ming ang tunay niyang motibo. Kailangan mong sumugal para manalo. Nagngit-ngit si Bai Tianming at kumuha ng isang card mula sa kanyang bag. At iniabot ito sa kamay ni Nian Ming. Nian Ming anak, syempre mahal ka ni Papa. Heto ang 5 milyon. Ipon yan ni Papa ng mahigit 10 taon. Walang pakundangang hinawakan ni Nian Ming ang bank card. At tinawag agad ang notaryo para gawing formal ang lahat. Nakangiti si Bai Tianming sa gilid. Pero pilit at baluktot ang ngiti niya. Para siyang kinakatayan. Ang testing center ay pinili ni Jiang Sisi. Natatakot siyang baka may gawin akong kalokohan. Kaya pinili niya ang pinaka-autorisadong National Forensic Laboratory. Napangisi na lang ako sa pagmamagaling niya. Matapos kunin ng staff sa laboratorio ang blood sample naming 3. Sinabihan ko silang kunin din ang dugo ni Jiang Sisi para isabay sa test. Hindi makapaniwalang tumingin sa akin si Jiang Sisi. Guyan Chen, nababaliw ka na ba? Walang duda na anak ko si Nian Ming. Ngumisi ako nang may masamang balak. Tutal andito na rin lang naman tayo, isabay na natin, di ba? Kahit hindi naiintindihan ni Nian Ming kung bakit ko ginawa yon. Alam niyang mayroon akong dahilan. Kaya nag-inarte siya para pilitin si Jiang Sisi na magpa-paternity test din. Sa ngayon, si Jiang Sisi ay parang sinasamba si Nian Ming. Kaya pumayag siya sa hiling nito. Paglabas namin ng testing center, huling dumating ang anak sa labas ni Bai Tianming na si Jiang Ge, may dalang isang pumpon ng bulaklak. Kuya, magiliw na tawag niya kay Nian Ming. Inabot niya ang mga bulaklak at akmang yayakapin ito. Nandidiri ang ekspresyon sa mukha ni Nian Ming, para siyang nakalunok ng ipis. Bigla niya itong itinulak palayo. Huwag mo kong hawakan. Mas matangkad pa ng kalahating ulo ang lalaking ito kaysa kay Nian Ming. Mukha namang disenteng tao. Nian Ming, kapatid mo yan. Mabilis na sinaway ni Bai Tianming. Bilang pamilya, dapat nagmamahalan kayo. Umirap lang si Nian Ming. Hindi pa lumalabas ang resulta ng test. Huwag muna tayong basta-basta kumikilala ng kamag-anak, ha? Hindi ko na iistorbohin ang pagmamahalan ng pamilya ninyo. Walang emosyon kong sabi. Jiang Sisi, pumunta na tayo ngayon sa civil registrar para kunin ang divorce certificate. Dahil wala namang ari-arian na nakapangalan ko ang inuman sa amin. At wala ring child custody na kailangang pag-usapan. Hindi na namin ni Jiang Sisi kinailangan pang pumirma ng divorce agreement. Dumiretso na kami sa civil registrar at kinuha ang divorce certificate. Nanlaki ang mga mata ni Bai Tianming, halatang tuwang-tuwa. Malinaw na hindi niya inaasahan na ganoon kabilis ang diborsyo namin. Akala niya siguro, magiging makapal ang mukha ko at hindi ako makikipaghiwalay. Pero si Nian Ming ay nanatiling nakatayo sa tabi ko. Nakita niya kung gaano kami kalapit ni Nian Ming at muli siyang namula sa inggit. Pagkatapos pumunta ni Nian Ming sa paradahan para kunin ang sasakyan. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Bai Tianming. May paaring siyang sinabi sa akin noong naiwan akong mag-isa. Guyan Chen, kahit kailan hindi kami nahal ni Jiang Sisi.
Alam mo ba kung bakit Nian Ming ang pangalan ni Nian Ming? Dahil may Ming sa pangalan ko. Niyakap ni Jiang Sisi si Bai Tianming na may mapanuyang ngiti. Kapag lumabas na ang resulta ng paternity test, kusa namang babalik sa amin si Nian Ming. Pati si Jiang Ge, nagbago na rin, hindi tulad noong nasa harap pa siya ni Nian Ming. Nawala na ang pagiging maamong tupa niya at naging mayabang. Ngayon, lahat ng pera ay sa kuya. Kapag lumabas na ang resulta ng paternity test, maghintay ka na lang na maging pulubi sa kalye. Tinamad akong patulan ang mga handle nilang pang-aasar. Hindi nakakuha ng sagot mula sa akin si Jiang Sisi. Inakalang panalo na siya kaya ipinakita na niya ang tunay niyang kulay. Ang tagal mong kinontrol ang Jiang Group. Panahon na para ako naman ang masunod. Tama nga ang hinala ko, ginagamit mo si Nian Ming para makuha ang Jiang Group. E ano ngayon, walang pakialam na sabi ni Jiang Sisi. Nailipat na ang lahat ng ari-arian kay Nian Ming. Hihintayin na lang lumabas ang resulta ng DNA test. Pagdating ng araw, ako na ang magiging may-ari ng Jiang Group. Kung ganoon, tingnan na lang natin. Kung talaga bang ganyan kakaswerte. Para tuluyang mapamunuan ng Jiang Group. Malamig ang titig ko. Akala nila perpekto na ang mga plano nila. Inisip nilang sigurado na ang kanilang pagkapanalo. Pero ang hindi nila alam. Mula pa lang sa simula, wala na silang pag-asang manalo. Habang inaayos ko ang turnover ng trabaho sa kumpanya, biglang dumating si Jiang Ge sa opisina. Pinalayas niya ang manager, at mayabang na umupo sa leather na upuan habang nakadekwatro. Sinabi niyang kapatid niya raw ang chairman. At siya na raw ang manager. Walang nang ahas na pigilan siya sa narinig nila. Pero ako, hindi ako natakot na turuan siya ng leksyon. Ilabas niyo yan. Agad namang lumapit ang mga security guard para hawakan si Jiang Ge. Subukan niyo kong hawakan, biglang tayo ni Jiang Ge. Sabay turo sa mukha ng mga security guard habang nagmumura. Chairman ang kuya ko. Totoong kapatid niya ko. Kayong mga aso. Subukan niyo lang akong galawin. Pinagmumura niya rin ako. Pinalayas ka na sa pamilya Jiang. Wala kang karapatang utusan ang mga empleyado ng Jiang Group. Habang tinutulak-tulak ang mga guard, sinugod din niya ako para saktan. Talagang wala nang kinikilalang batas. Sakto namang dumating si Nian Ming. Anong nangyayari dito? Malamig niyang tanong. Kuya, buti na lang dumating ka. Agad na nag-iba ang ekspresyon ni Jiang Ge at nagmukhang kawawa. Itong matandang to, ipinapalayas ako sa mga guard. Nasa kumpanya tayo. Wala kang karapatang mag-eskandalo rito. Malamig siyang tiningnan ni Nian Ming. At isa pa, hindi mo ko kuya. Nian Ming, bakit mo naman ginaganyan ang kapatid mo? Dumating na rin si Bai Tianming. Magkapatid kayo sa dugo. Sa hinaharap, kailangan ka pa niyang tulungan sa mga gawain sa kumpanya. Kung hindi, aabusuhin ka lang kapag wala kang pamilyang sasandalan. Pero ngumisi lang ng mapanlait si Nian Ming. Palabasin silang dalawa. Nang makita ni Bai Tianming na hindi gumagana ang pakiusap, nagsimula na siyang mag-eskandalo. Ayaw niyang magpahawak sa mga gwardya. Ako kaya ang tagapagmana ng Jiang Group ninyo. Ang asawa ni Jiang Sisi, ang tunay na ama ni Jiang Nianming. Akin din ang grupong to. Napangisi ako ng mapanlait. Itapon niyo sila palabas, huwag niyong dumihan ang kumpanya. Naintindihan na ng mga gwardya kung sino talaga ang may-ari ng kumpanya. Sinunggaban nila ang dalawang hindi marunong lumugar. At kinaladkad sila palabas. Pero patuloy pa rin sa pagbabanta si Bai Tianming. Gu Yanchen, humanda ka sa akin. Bukas, kapag lumabas na ang resulta ng test, paluluhurin kita at magmamakaawa ka sa akin para lang may makain. Pero tiningnan ko lang ang kaawa-awa niyang itsura at nagsalita. Huwag kang mag-alala, hinihintay ko rin ang resulta ng test. Sa wakas, dumating na rin ang araw na pinakahihintay ni Bai Tianming. Sinadya kong gumising ng maaga. Nagpa-style pa ako ng buhok. Dahil kailangan kong mapanood ang pagkapahiya ni Bai Tianming. Bukod sa biyenan kong babae, inimbita pa rin ni Jiang Sisi ang lahat ng aming mga kamag-anak. Para sabay-sabay na pumunta sa DNA testing center at masaksihan ang lahat. Siguro gusto niyang mas marami ang makakita sa pagkapahiya ko. TSK, napaka-inosente. Gusto niyang pagtawanan ako ng lahat. Pero sa huli, siya ang katawa-tawa. Bago tingnan ang resulta, nakangisi kong tinanong si Jiang Sisi. Ikaw mismo ang pumili nitong DNA testing center, di ba? Wala ka namang tutol sa magiging resulta, tama? Inayos ni Jiang Sisi ang kanyang tindig at buong kumpiyansang sinabi. Siyempre wala. Ako, si Jiang Sisi, ay laging may isang salita. Muntik na akong matawa ng malakas. Talagang kailangan pang masampal ng katotohanan. Hindi pa bumabalik ang technician. Nagsimula ng umarte si Bai Tianming. Sisi, kapag lumabas na ang resulta, magkakasama-sama na rin tayong tatlo bilang isang pamilya. Habang sinasabi niya yun, sinulyapan niya ako ng may pang-aasar. Binaliwala ko siya at tumingin ako kay Nian Ming. Gaya ng inaasahan, malamig din ang ekspresyon ni Nian Ming. Parang walang nakita sa pag-arte ni Bai Tianming.
Medyo napahiya si Bai Tianming dahil sa pagbalewala sa kanya. Pero agad din niyang inayos ang ekspresyon niya. Humarap siya kay Nianming at sinabing, "Kung may gusto ka, sabihin mo lang kay Papa." Habang sinasabi niya yun, may kinuha siyang isang magandang kahon mula sa bag niya at iniabot kay Nianming. "Reloto na binili ni Papa para sa'yo. Regalo ko sa pagkilala natin sa isa't isa. Nagustuhan mo ba?" Hindi man lang tiningnan ni Nianming at malamig na sinabing, "Hindi ko kailangan." Nanigas ang ngiti sa mukha ni Bai Tianming. Agad namang sumingit si Jiang Sisi para ayusin ang sitwasyon. "Nianming, mabuti naman ang intensyon ng papa mo. Hindi ko kailangan ng kabutihan niya." Putol ni Nianming sa kanya. "Iisa lang ang papa ko. At yun ay si Guyanchen. Nakaramdam ako ng tuwa sa puso ko. Laging nasa panig ko ang anak ko." Sa sandaling iyon, bumalik ang examiner dala ang tatlong resulta ng test. Sina Bai Tianming at Jiang Sisi, kasama si Jiang Ge, ay agad na nabuhayan ng loob. Nakatitig ang mga mata nila sa mga dokumentong hawak ng examiner. Ang tingin nila ay parang mga gutom na lobo na nakakita ng biktima. Mayabang nila akong tiningnan, na para bang sa susunod na segundo ay masisira na ang reputasyon ko. At sila naman ay magpapakasasa sa karangyaan at kayamanan. Halos hindi ko na mapigil ang tumawa ng malakas. Binuksan ng examiner ang folder ng mga dokumento. Bumilis ang paghinga ni Bai Tianming. Ang mga kuko niyang may matingkad na pulang nail polish ay mahigpit na nakakapit sa braso ni Jiang Sisi. Nanginginig din sa sobrang kaba si Jiang Sisi. Namumula ang mukha niya, para siyang sisibog sa susunod na segundo. May binubulong siya sa sarili niya. "Nianming, sa wakas, magiging formal na rin ang pagsasama natin bilang isang pamilya." Napansin ko ang tingin niya sa akin. Para bang isa na akong talunang basang sisiw. Mas grabe pa ang reaksyon ni Bai Tianming. Bahagya pang nanginginig ang buo niyang katawan. Sa wakas, napatunayan na rin ng tatay ni Nianming ang sarili niya. Si Jiang Gexing, ang tanga. At na lumapit kay Nianming. "Kuya, mamaya pagbalik natin sa Jiangxi Group, kailangan mo kong i-appoint agad bilang general manager. Kapatid mo ko sa dugo. Ako lang ang tunay na tutulong sa'yo." Kitang-kita sa mukha niya na para bang karapatan niya yun. Para bang sigurado siyang tutulungan siya ni Nianming. Na para bang sigurado nang sa kanya ang posisyong general manager. Pinanood ko lang ang tatlong nagpapakatanga. Napangisi na lang ako sa isip ko. Hanggat hindi pa tapos ang lahat, hindi pa natin alam kung sino talaga ang nagmumukhang payaso. Tumikim ang appraiser, at sinimulan ng basahin ang resulta ng test. Ayon sa resulta ng DNA comparison, si Mr. Bai Tianming at si Mr. Jiang Nianming. Sinadya niyang huminto sandali, mas lalong kinabahan sina Bai Tianming at Jiang Sisi. Halos magkandoboli na ang mga leeg nila sa pag-aabang. Gusto na nilang idikit ang mga tainga nila sa bibig ng appraiser. Maging ang mga kamag-anak ng pamilya Jiang sa paligid ay napigil ang paghinga. Bawat isa'y may iba't ibang ekspresyon, nag-aabang na mapahiya ako. Ay walang relasyon bilang mag-ama. Tila tumigil ang mundo. Nanlaki ang mga mata ni Jiang Sisi. Sumigaw siya ng pagkalakas-lakas na parang nababaliw. "Imposible. Siguradong may pagkakamali." Napasigaw na rin si Bai Tianming. "Paano nangyari to? Paanong hindi kami mag-ama?" Agad na namutla ang mukha niya. Hindi niya maitago ang takot sa kanyang mukha. "Baka malabo na yung mata mo kaya nagkamali ka ng basa." "Akin na nga." Inagaw ni Jiang Ge ang report. Nang mabasa niya ang resulta, bigla siyang napaupo sa silya at pabulong na nagsalita sa sarili. "Paano nangyari to?" Inutusan ko ang appraiser na basahin ang resulta ng paternity test namin ni Nianming. Iyon ay ang report naming dalawa. Ayon sa resulta ng DNA comparison, ako at si Nianming ay tunay na mag-ama. Nagkagulo ang lahat sa paligid. Parang tinamaan ng kidlat si Jiang Sisi. "Imposible," bulong niya sa sarili dahil sa gulat. Tiningnan ko ang biyenan ko. At ang lahat na halatang naguguluhan. Kaya mabait akong nagpaliwanag. "Nakita ko noon ang ginawa mong pandaraya. Kaya ipinagpalit ko ulit pabalik ang sa akin." Tiningnan ko ang paasim niyang mukha at nagpatuloy sa pagsasalita. "Ay oo nga pala, sinadya ko ring palitan ang sayo ng sample ng ex-girlfriend ko." Natigilan sa gulat ang lahat dahil sa balitang iyon. Biglang itinaas ng biyenan ko ang kanyang ulo. Ang malalabo niyang mata ay puno ng pagkabigla. Tiningnan ko si Jiang Sisi at dahan-daang sinabi, "Hindi mo anak si Nianming. Congratulations sa pagiging nanay-nanayan sa loob ng 20 taon." Nang marinig iyon ni Jiang Sisi, mula sa kamay ng taga-laboratorio, inagaw niya ang paternity test report nila ni Nianming. Nang makita niya ang resulta, agad na namula ang kanyang mga mata. Bigla siyang sumugod para saktan ako. "Hayop ka," sigaw niya. Mabilis kumilos ang bodyguard sa likod ko. Hinarang siya nito at malakas na itinulak sa sahig. Tiningnan ko siya mula sa itaas, malamig ang aking mga mata. Nang marinig ni Bai Tianming ang balita, para siyang nakakapit sa patalim. Lumapit siya kay Jiang Sisi at sinabi sa matinis na boses,
Sisi, hindi sa'yo si Nian Ming. Kung ganun, hindi siya taga-pamilya Jiang. Ang tagapagmana ay si Jiang Ge lang dapat. Halos bumaon na ang mga kuko niya sa balat ni Jiang Sisi. Biglang may naintindihan si Jiang Sisi at itinaas ang kanyang ulo. May dumaang bagsik sa kanyang mga mata. Pasuray-suray siyang tumayo. Lumapit siya sa kanyang ina na tulala pa rin sa gulat. Ma, at sa lahat ng ating mga kamag-anak. Narinig at nakita ninyong lahat. Hindi ko anak si Nian Ming. Itinuro niya ako, tumatalsik ang laway sa kanyang bibig. At humiyaw siya ng buong lakas. Anak siya sa labas ni Gu Yanchen at ng ex-girlfriend niya. Hindi natin pwedeng hayaan na mapunta sa ibang tao ang yaman ng pamilya Jiang. Sumigaw na rin ang mag-amang Bai Tianming. Tama, paalisin ang Nian Ming na yan, model. Ako lang, si Jiang Ge, ang pwedeng maging tagapagmana ng pamilya Jiang. Ang biyenan kong palaging mahinahon ay nakabawi na mula sa pagkagulat. Hindi niya pinansin si Jiang Sisi. Mayroon siyang ekspresyon na komplikado at hindi maintindihan ng iba. Bihira siyang mawalan ng kontrol, at nanginginig ang boses niya nang tanungin ako. Yan Chen, totoo ba? Nang makita ko ang itsura niya, biglang namuo ang luha sa aking mga mata. Totoo po, hindi nagustuhan ni Jiang Sisi ang reaksyon ng kanyang ina. Niyugyug niya ang kamay nito. Ma, bilisan mo, i-announce mo na si Jiang Ge ang tagapagmana. Pero kumalma na ang biyenan. Tinabig niya ang kamay nito at malamig na nagtanong. Alam mo ba kung sino ang dating nobya ni Yan Chen?